nang lalapit, Panginoon, ang kapanganakan mo. Kaya, Panginoon, nandito kami magpupuri, aawit, lulundag at papalakpak sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoon. Patuloy po natin siyang awitan. Hallelujah. Purihin ka, O God. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore
sa'yo, Lord, yung nararamdaman, yung pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, madama namin, Panginoon, yung pagmamahal mo para sa amin. We're longing for you, O God. We're hungry for you, O God. We are desperate, O God. Sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw yung nais namin maranasan. Sapagkat alam mo, Lord God, kung gaano kami, Panginoon, nais namin, Lord God, sa mga oras na ito. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa mga oras na ito. Mamalagi ka sa bawat isa sa amin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka. Like overflow in
Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ipadadala ko ang aking isugo upang ihanda sa daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakahanap kapag napakita na siya? Para siyang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang na sangkap. Darating siya at mauupong tulad ng isang tagapagdalisay ng tila. Dadalisayin niya ang mga anak na lalaki ni Levi katulad ng ginto at tila, at sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Dahil dito, ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ng dati. Ating pong awitin ang ating panimulang ninyo, Joyful, joyful, we adore you. Ngunit sino ang makatagal pagdating ang araw na iyon? Sino ang makakahanap kapag napakita na siya? Para sa apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang sabon na may matapang masangkap. Darating siya at maupong tulad ng isang tagapagdalisay ng pila. Dadalisayin siya ang mga anak na lalaki ni Levi, katulad ng ginto at pilak, at sa pamamagitan nito ay magiging karapat-dapat ang kanilang handog kay Yahweh. Malakias 3:1. Ating sisidnihan ang kandila ng kapayapaan na nagsisimbolo ng ating patuloy na pagpapanatili
manatili ng kapayapaan sa ating mga puso, pamilya, komunidad at sa buong mundo, hanggang sa pagdating ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa, gayon din sa langit. Halina, halina, O Emmanuel. Panginoon, sa aming butuhati ng kapayapaan, kayo ang aming kasama. Ikaw ang unang nagparamdam ng kapayapaan sa aming mga buhay. Salamat po sa paggabay sa amin at buong hayaan mapalayo sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay dumating sa atin sa panahon ng Adbyento. Tanggapin natin ang kanyang kapayapaan sa ating mga puso. Sinabi niya, purihin ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat dumating siya at tinubos ang kanyang mga tao. Siya ay nagbangon ng isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa bahay ni David na kanyang lingkod. Ito ay ayon sa kanyang sinabi sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buhat pa ng pasimula. Kanyang sinabi na tayo ay liligtas mula sa ating mga kaaway. Gayon din, mula sa kamay ng lahat ng mga napupuot sa atin. Sa ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Ito ang panunumpa na kanyang sinumpaan sa ating amang si Abraham na ibibigay sa atin. Ginawa na ito upang tayo ay maglingkod sa kanya ng walang takot, pagkatapos na ay iligtas mula sa kamay ng ating mga kaaway. Tayo ay maglilingkod sa kabanalan at katuwiran sa harapan niya habang tayo ay nabubuhay. Ikaw, maliit na bata, ay tatawagin propeta ng kataas-taasan sapagkat yayaon ka sa harapan ng Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daan. Ikaw ay yayaon upang magbigay ng kaalaman ng kaligtasan sa kanyang mga tao para sa kapatawaran ng kanyang mga kasalanan. Ito ay sa pamagitan ng taus-puso kahabagan ng ating Diyos, kung saan ang bukang liwayway mula sa kataasan ay dumating sa atin. Ito ay upang magliwanag sa mga nakaupo sa kadiliman at sa halino ng kamatayan, at upang matulayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Pakinggan po natin ang ilan ng awit ng mga bata.
In the manger, hush, baby Jesus, there's a danger that we'll wake this sleepy morn. His son's good news, we jump with joy. We'll sing with the angels, merry sound. Shout with the shepherds, tell what we found. Worship with the wise men, bow right down. Jesus is born and he's such good news. We want to sing with the angels, merry sound. Shout with the shepherds, tell what we found. Worship with the wise men, bow right down. Jesus is born and he's such good news. We want to there's a baby in the manger, baby Jesus. There's a danger that we'll wake this. Much good news, we jump with joy. We want to sing with the angels, heavenly sound. Shout with the shepherd, tell what we found. Worship with the wise men, bow right down. Jesus is born and he's such good news. We want to sing with the angels, heavenly sound. Shout with the shepherds, tell what we found. Worship with the wise men, bow right down. Jesus is born and he's such good news. We want to shout and sing and worship the King. We want to shout and sing and worship the King. We want to shout and sing and worship the King. Jesus is born and he's such good news. We want to shout and sing and worship the King. Shout and sing and worship the King. Shout and sing and worship the King. Jesus is born and he's such good news. We want to Ipangunahan po tayo ni Ate Lanin para sa panalangin sa mga bata. Mabatayo natin ang ating mga ulo, ipikit natin ang ating mga mata. Lord, maraming salamat sa mga batang ito na ginagamit mo sa ating simbahan. Tulungan mo po sila sa kanilang mga pag-aaral at sa kanilang paglalaro. Lagi mo po silang ingatan. Lord, ikaw ang siyang mangunalagi sa kanilang mga buhay sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Salamat Panginoon sa mga magulang na patuloy na nagdadala sa iyong tahanan. At patawarin mo sila sa mga kasalanan na isip, salita at nagawang hindi kalulubog sa iyong harapan. Ito ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Hello po, magandang umaga po para sa ating lahat. Ito po yung ating mga iilan sa ating mga announcement. Paalala lang po din sa mga ating mga gawain sa ating church. Ang midweek po natin ay ginaganap ng alas 6 ng hapon tuwing Webes po. So iniimbitahan po kayong umaten. Sa kaya po magpunta, makarating ay in-invite po kayo ng ating mga manggagawa, dumalo. Every Friday po ay UMW Fellowship. Alas 4 po ba ito? Yes. Every Friday po kami ay second week and fourth week ng Friday ng month ay sa UMYF po. Kila Ate Marnie po kami. Kung hindi po carry nila Ate Marnie, pasabihan na lang po agad si President. Saturday po ay nag-joke si Pastor Dog. Sa Saturday po, ang mga kalalakihan po ay kila Tito Lorraine Gatus po. So, kila Tita Edby po sila. Confirmation class din po every Saturday. Ito po ay pinapaanyayahan po natin ang ating mga bata na dalhin niyo po dito every Saturday. Anong oras po ang practice niya?
sila? 4 po ba? 4 po ng hapon. Pakidala po yung mga bata nyo kayang kumanta, kayang sumayaw, kayang tumula. Pagpapracticein po natin sila dito. Saturday din po ay choir practice, 5 p.m. po. Minsan po nalilate sila. Hanggang 5:30 po sila naghihintayan. Yan. Saturday din po ay PAW team. So, PAW team, be prepared po. 6:30 po ang inyong practice. And every Sunday po, alas 8 po ang ating simba. So, before 8 po, dito na tayo. Para mas prepare tayo sa ating worship na gagawin. So, happy birthday po kila. Hindi po natin nabati si Kuya Roland last week. Tama po ba? 4 po ang birthday niya. Yeah, December 4 po. Ayan, nilagay ko. Ayan. Puti na lang friend tayo sa Facebook. Nakikita ko yung mga posts niyo. Si Ate Kina po, Christina Madridea, December 8. Rochelle Bachicha po, December 10. Elizabeth de la Cruz, December 14. Wedding anniversary po ni Kuya Roy Javier and Ate Melissa Javier, December 10 po. So, for the stewardship po next week, ito po ay mga kamayap ko po. So, marami daw pong si Kuya Mike po ang ating liturgy. Candle offering ay si Maricar and Myra Ramos. Maricar Cueto and Myra Ramos. Cueto. Sabi ko mali yung nandun kay Pastor. Reyes. Sabi ko mali. Ulitin ko ba? Repeat. Liturgies po natin sa darating na December 15, 2024. Michael Perez. Ang candle offering po ay si Maricar Reyes and Myra Cueto. Kids prayer po ay si Ed Joyce Rodriguez. Flower offering po natin si Ate Tina, si Mr. and Mrs. Roy Javier at si Kuya Roland de Galicia po. Pabigay na lang po before Saturday kay Tita Ini po yung pambili ng bulaklak. Sa dedication offering po natin ay si Aina Pascual at si Jasmine Pascual po sa offering basket. Building fund po ay si Aaron Mercado. Tithes po ay si Lenlen Rodriguez. Sa Advent po natin ay sa youth po ay si Charmaine Mendoza. Sa UMM po ay si Jeremy De Guzman. At sa UMW po ay si Marilu Cueto. Ang attire po natin na to ay kulay green. So, para po tayong mga halaman sa ating sa linggo. So, prepared nyo na po yung green nyo. Mas visible po yung green, ha? Hindi yung other color. Yan. Sa ibang announcement po natin, bayad na po ba inyong mga anak sa kanilang t-shirt? Okay na po. Ayan. Para sa Pasko, prepared na yung kanilang gagamitin. May costume na po ba kayo? Yung mga bata natin. Pwede pong mag-DIY ng costume, ha? Yung mga ginagawa lang. Yung reindeer, yung Joseph, yung Mary. Pwede po yung gano'n, ha? Ang ating alkansya po ay puno na po ba? Marami na. Hindi pa puno. Marami na. Yan, dalhin po natin ito sa darating na linggo dito sa ating simbahan. I-offer po natin ito sa ating Panginoon. So, pakiready na po yung mga wala pang laman, lagyan nyo na ng mga 1,000. Di talaga 100 yung pinalagay. 1,000 po yung lalagay nyo. 1,000, 500, ganon. Para marami tayong mabili sa Pasko. Ang ating pong simbang gabi ay gaganapin sa December 16 to 21 po, alas 6 po ng gabi. At ayun po yung PAW na listahan. Pakilagay po doon kung sino po yung kakanta sa inyo sa mga organization po natin. So, pakisulat na lang po kung sino yung mag-lead, magbaback up. Yung PAW team po ay sasagutin nila yung tugtog. Pero po, pakipasa po agad nung line up nyo since kailangan pa po nilang practice yung mga line up nyo. Ang ating pong pagsambang bahay ay gaganapin sa ating mga kanya-kanyang bahay. December 24 po ito. Sa ganap na alas 6 po ng gabi. Sabay-sabay po tayong magsisimba. At hinihilingan na po namin na yung offering po natin ay huwag natin kaligtaan. Kasabay po nito ay pakipasa naman po ng
ng mga picture nyo for the compilation po ng ating naging gawain sa buong taon po ng year 2024. Sa ating Christmas worship po ay 5 a.m. po ito magsisimula, December 25 po. So, yung December 23 po ay Church Christmas party po natin. 6 p.m. po ito. So, maaari po sanang aga-agahan natin para makabili kayo ng maraming ticket sa mababang halaga. Marami po tayong mapapanalunan. Hindi lang po ito basket na lalagyanan ng laundry. Meron pong deskpad. Sure ako may deskpad. Yung rice cooker, bibigay pa po ni Ate Yasmin. Nihilin mo kasi yun eh. Char. Next po, yung pouting po, ang ating lead sa next week ay si Ate Nicole Seda. Ang backup po ay si Aaron at si Ate Jenna. Keyboard po ay si Lordy Vergatus. Guitar po ay si Edmar, Kyle, and si Kuya Teo. At, tama po ba? Parang mali yung kopya ko ate. Sapa. Pabalik. Si Louie po pala, hindi po si Teo. Si Louie po, tapos sa drum po, si Kuya Teo. Ito po ay pa-announce ng mga kabataan. Tulungan niyo po silang magbenta ng kanilang cake raffle. Hindi po ganyan yung cake na makukuha nyo kasi masyado yung mahal. So, 50 pesos po isang ticket. Sa mga youth, required po tayong magbenta nito. Tulungan niyo yung presidente yung makaipon ng kanyang mga gagamitin sa CI. Ang CI po nila ay sa darating na December 27 to 30 po sa halaga ng registration. Magkano na Kuya Marvin? 2-1 pa din po. Hindi mo mababa kay Kuya Marvin, 2-1 pa din. Ayan. May nakalimutan pa ba ako? Ayan. Kung wala na po, ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Mabilis lang po ito. Ano po? Merry Christmas po sa ating lahat! Merry Christmas po sa ating lahat! Ayan, ilang linggo o ilang araw na lang ay ipagdiriwang na naman muli natin ang Kapaskuhan. Ito ay panahon ng... Ano ba ang Christmas? Panahon ng pagbibigayan, ng pag-ibig, at ito rin ay panahon ng pagpapahinog sa ating mga kabataan dito sa ating iglesia. I have a strong belief, naniniwala po ako na ang Christmas Institute ay isa sa pinaka-importanting bagay. Ito ay isang pinaka-importanting pangyayari na kailangang maranasan ng isang kabataang nagnanais ng pagbabago at ng paglago. Ito po ay isang malaking bahagi kung bakit may mga kabataan tayo sa ating iglesia. At ito po ay isang napakahalagang parte upang mapanatili ang buhay ng iglesia. At alam ko po na most of you here ay kayang i-testify ang mga bagay na ito. Maaari ang katabi mo ngayon sa upuan ay produkto ng Christmas Institute. Tingnan mo ang katabi mo. Ayan, produkto ba yan ng Christmas Institute? Marami sa mga leader ng ating iglesia ay hinubo at tinuruan ng Christmas Institute. Kung kaya't hindi natin ipinagwawalang bahala ang taunang pagpapadala natin ng mga delegado sa nasabing gawain ito. At marami sa ating mga kabataan ang nagtatanong, mga kabataan hindi lamang sa ating mga iglesia, ano ba ang posibleng maranasan nila sa pagpunta nila o sa pagdalo nila sa Christmas Institute? Paglago. Ito ang kauna-unahang bagay na siguradong mararanasan ng isang kabataan sa kanyang pagdalo sa gawain ito. Dahilan, bakit natin patuloy na hinihikayat ang bawat isang kabataan ng ating iglesia upang lumago at magbunga sa loob ng iglesia.
Kaugnay po nito ay pinagdiriwang ng buong Northeast Bulacan District ang Linggo ng mga Kabataan, kung saan ang bawat iglesia po sa ating distrito ay nagdaraos ng kasalukuyan sa mga oras na ito ng kanilang pagsuporta sa mga kabataan ng kanilang iglesia. Kaya naman po ay tinatawagan ko po ang mga kabataan ng ating iglesia upang maghandog ng awitin sa ating kongregasyon bilang parte na din o bilang parte na din ng aming pamamasko sa inyo. Ano po? Meron po itong katumbas na special offering, and half of this offering will be mapupunta po ito sa ating distrito, and yung half will be used ng ating mga kabataan. So, ini-invite ko po ang lahat ng kabataan na tumayo dito. Ayan, sige po. Yung mga nanay po, pakitulak na po ang inyong mga anak dahil mga hindi nagbubusa. Mga youth, asan si Ate Nico? Mga youth, tara na. Youth, paano tayo makakadami niyan? Ano ba yan? Tayo. Ella, tatawagin ko ba niya sa isa? Ate Pia, sasama o hindi, pumunta dito, mga youth. Sige po, hayaan po natin na ang mga munting liwanag ng mga kabataang ito ay magliwanag sa umaga nito. Sige, practice nyo. Pinapayagan namin kayo mag-practice. Daanin yung sa koryo, hindi mo taray mo doon. Sige po, yan po yung special offering ng mga kabataan. Ibigay niyo na po yung pamasko niya sa kanila. Energy daw! Wala, di kayo kikita. Jesus
Nagliwanag po ba ang buhay ng mga kabataan? Wala kung una nga kayo. Ayan, maraming salamat po sa ating dahil. Merry Christmas po. Sana pala pinagsulong nila lang si Marvin. Nasa na po isang basket. Yan. Sige po. Yan, pag-pray muna po natin yung mga kabatay, mga may birthday, bago po natin basahin yung sabi ating teksto sa umagang ito. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Diyos, salamat po sa buhay ng Kuya Roland, sa buhay ng Ate Cristina, sa buhay ng Michelle, kay Ate Beth, at maging kay Ate Lisa at kay Kuya Roy. O Diyos, dalangin po namin na nawa ang kanilang buhay ay patuloy niyong ingatan at pagpalain at bigyan ng tuloy na kagalakan at katuwaan ang kanilang mga puso. Sa iyo namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang kanilang buhay na pinagpapasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Tapos kayo para po sa pagbasa ng ating teksto sa umagang ito na matatagpuan ko sa aklat ng Lucas Kapitulo 3 talataang 1 hanggang 6. Sabi po dito, Luke chapter 3 beginning verse 1 up to verse 6. Noong 15 taon na paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias. Doon sila at si Poncio Pilato ang gobernador noon ng Judea. Si Herodes naman ang pinuno ng Galilea at ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Francotis. At si Lysanias naman ang pinuno ng Abilinia, ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifas. Verse 3, dahil sa sinabi ng Diyos kay Juan, nilibot niya ang mga lugar at sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo para patawarin sila ng Diyos. At ginawa niya ito katulad o natupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Maririnig ang mga sigaw ng isang tao sa ilang at nagsasabi, ihanda ninyo ang daan sa Panginoon. Tuwilin ninyo ang mga landas ng kanyang daraanan. Tambakan ninyo ang mga mabababang lugar at patagin ang mga bundok na burol. Tuwilin ninyo ang liko-likong daan at ayusin ang mga bako-bakong daan. Verse 6, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Ang pagpapala ng Diyos sa bayan ng Diyos sa kanyang mga salita. Sige po, tayo pong lahat ay darako sa ating paghahandog. Katulad po ng paghahandog natin ng ating mga gabok, ng ating mga pangako, at ng ating pinapangarap na isang iglesia na patuloy na maglalaan sa atin, maglalagay sa atin sa isang pinakamagandang pagpupuri para sa ating Panginoon.
at sa iyo ay sasabot iyo ito'y iyong pagkakalain ulang napapapala ulang napapapala ulang napapapala sa bayan ito kami ay luluhod at sa iyo ay sasakot ang iyo ang pagkala ito iyong pagkakalain ulang at pamamala ulang at pamamala sa bayan ito Tunay o Diyos, salamat po sa bawat pagpapala at biyaya na inihahandog at nagula sa bawat pagpapalang tinanggap ng iyong mga anak. Dalangin po namin o Diyos na nawa ang mga biyaya ito ay patuloy na makapagbigay kapulihan, karangalan at kilalakian sa iyong dakilang pangalan. At lautigit magamit sa tunay na kaparaanan sa iglesia ito kung saan ang iglesia nito, Diyos, ay patuloy na pinagpapala sa pamamagitan ng iyong mga anak. Salamat po sa bawat lakutan at bawat sisiklan na patuloy na lagi nagbubukas upang ito ay ihandog ng may pagpupuri at pagtunay na pagsamba. Sa iyo, Diyos, ang papuri pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Yan. Para napakahirap pumunta tapos sa kakabiglang magsasermon. No? Okay, magandang umaga po. Okay, good morning po. Ang ating pong second Sunday of Advent ay nandoon na po tayo sa part ng kapayapaan. No? Kapayapaan ay binibigay ng Diyos. Kapayapaan na inihandog ng Diyos. Kaya sa ating mensahe po sa ating pong leksyonaryo ay may mga bahagi po dito na mga manggagawa natin na sumulat ng ating apat na Adviento, first Sunday to the last Sunday, o the first Sunday of Advent, dahil iba po yung Christmas. No, hindi po siya kasama sa Adviento. Na ang sabi po doon ay pagtahak sa daan para sa Panginoon. Yung sinasabi po natin na ang daan ay patuloy na pinatatahak sa atin ng Diyos sa araw-araw. Mga mga kapatid, pag binasa po natin na nakakarta sa Lucas chapter 3, beginning verse 1 up to verse 6, ipinapakita po dito yung mga taong namuno, nanungkulan, mga taong ginamit ang kapangyarihan o authority para mahadlangan yung tunay na ginagawa o nais gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So, bali, titignan po natin yung mga verse na from 1 to 6 ay narito na po. Yung pong pag ikaw po ay tinawag na emperador, ikaw po ay may kapangyarihan. No po, nasa iyo yung authority, nasa iyo yung power, na gusto, ano yung gusto mo, ay po pwedeng masunod. Kaya yung iba, nasabi nila, yung mga emperador, hindi mo tayo emperador, no? Kasi ang emperador po nakakalasing. No? Alam po natin yan, yung mga emperador po nakakalasing. Kaya, sabi ng Lord is, you're preparing the way. Hinanda ng Diyos sa buhay natin kung paano tayo tatahak sa mundong ito. Hinanda ng Diyos kung paano natin makikita at mararanasan yung tunay na sitwasyon ng ating mga buhay. Mga kapatid, tandaan po natin, yung political situation po na nakikita natin sa ating bansa, sa ating bayan, ay meron na po noon pa. No. Yung sabi nga, may mga tao pa noon na talagang pagka sila po ay nasa posisyon, talagang ginagamit po nila. Kaya hindi na po bago yung nakikita natin political situation sa ating panahon ngayon. At yun yung gustong mangyari ng mga tagasunod o yung mga lingkod na nanungkulan o tumindig sa panahon nila, sina Caiaphas, sina emperador, yung mga emperador na to, si Poncio Pilato, sila na po yung mga tao nun. Kaya po kayo magtataka kung sa paligid natin ay nangyayari ngayon ito. Dahil ulitin ko, noon pa lang, meron na. Hindi na po ito bago. Subalit hindi ito po yung mensahe ng Diyos sa atin. Ang mensahe ng Panginoon sa atin is doon sa last verse, sa verse 5, ang sabi doon, mahalagang makita natin kung paano tayo nagsisi. Kung paano tayo lumapit at nagpakumbaba para sa ating Panginoon. Kung tinignan po natin ang verse 1 up to verse 2 na sa Lucas, ito po yung panahon ng nais ng magkaroon ng pagbabago ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sabi niya doon, kailangan yung mga tumanggap, yung mga nagsisi, yung mga nanampalataya, yung mga nakakilala sa Diyos, ay magpabautismo sa ating Panginoon. Sa panahon ni Juan Bautista, kailangan mabautismohan po sila.
Sino ba po ba dito na iwa-water baptize dito? Bukod dun sa mga kabatang i-confirmation class po namin. No? Para katulad nga po ng sabi ni Ate Rods na isang araw, ano po daw ba difference ng yung propeano natin, yung ating pong affiliate and associate at yung professing. Kayo po ba professing ng lahat? Amen? Wala pa. No, dapat alam natin kung tayo professing members na ng church. Kasi, sabi nga ito, pag tayo professing member ng church, isa ka. Siya nagtataguyod ng Iglesia Metodista kung paano ito dapat lumago. Kinikilala mo na ang iyong sarili ay pure Methodist. Baka hanggang ngayon po, 50-50 pa yung ating pananampalataya o yung ating pagkatao. Pwede tayo sa kabila, pwede din tayo dun sa kabila, at pwede rin tayo dito. Dapat po ang loyalty natin bilang professing members ng ating iglesia ay dito na sa ating Iglesia Metodista. Amen? Ano po ang ibig sabihin ng affiliate? Ang pagiging affiliate po, sino po yung nanggaling sa ibang Iglesia Metodista? Sa ibang church ng Iglesia Metodista? Kasi for example, si Ate Au, from Pampanga, tama? From Pampanga. Ate, natanggap ka na ba dito sa Iglesia ng Ginaon? No. Dapat tinanggap natin si Ate Au. Na from mula sa Iglesia ng Pampanga, napunta siya ng Inaon. Napunta siya ng Inaon, tinanggap natin siya, hinarap natin siya dito sa ating kalagitnaan. Na siya ay isang Metodista na ng taga-Inaon. Ikaw, Kuya Aaron, taga-saan ka? Metodista ka na ba? Inaon ka lang. No. Mga kapatid, ito po yung associate naman, ito po yung mga pagkakabagay na nanggaling sa other denomination na nako-convert po natin. Pero tandaan po natin, ang sabi ng Lord dito, sa ating unang tinatalakay, o sa ating mensahe ng ating Panginoon, panahon ng pagbabago. Kaya nagbabago ang isang tao dahil meron siya malalim na relasyon sa Diyos. Kaya meron mga taong sumusubok pumasok sa ating iglesia, tinatawag natin mga constituents, dahil gusto nilang subukan ang iglesia natin. Pero ang tanong, may pagbabago po ba? Yung ating mga bininyagan, yung ating mga kinasal, bahagi sila po ng professing members natin. At yun yung sinasabi ng Lord. Sabi ng Lord, mahalaga na para makita natin bago tayo nabautismuhan, ipinaliwanag sa atin, in-explain sa atin ano yung doktrina ng Iglesia Metodista, ano yung katungkulan ng isang Kristiyano pag ikaw'y nanampalataya tumanggap kay Jesus. Yun po yung katungkulan natin. Alam niyo po, kaya sabi ko nga po sa inyo noong po ikinasal yung aking panganay, nagpaplano sila magpakasal. Isang bagay po yung tinanong ko doon sa aking pamanugang kay Ate Jenna. Sabi ko, anak, paano pag kinasal kayo ni Kuya? Maraming pwedeng magbago sa iyo. At saan kayo magpapakasal? Ang sabi niya sa akin, Daddy, wala naman po problema sa akin. Sa church po kami magpapakasal. Some church. Yan po dito sa Metodista. Okay. Ang pangalawang tanong ko sa kanya, paano si nanay at tatay mo? Sabi niya, wala pong problema sa kanila. Kung saan po ako magpapakasal.
man, bagamat may assurance ako dun sa aking mga manugang, ganun pa man, kinuusap ko pa rin na masinsinan yung aking kakabalaiya. Sabi ko, pare, paano to? Saan tayo magpapakasal? Sabi niya sa akin, pare, walang problema kahit sa church niya. Nakahinga akong maluwag. No, nakahinga akong maluwag. Kasi ang sabi ko sa kanila, anak, pag kayo ay hindi pumayag si tatay at nanay nyo, nasa Methodist na kayo magpapakasal, ipapakasal ko kayo pero hindi nyo makikita yung mukha ko sa simbahan. Kung sa Huwes, makikita yung mukha ko. Pero pag sa simbahan ng ibang simbahan, hindi nyo ako makikita. Pero makita nyo ako sa reception. Intayin ko na lang ako kayo doon. Bakit? Kasi kailangan natin ipakita sa sarili natin yung paninindigan at yung pagbabago na tayo ay isang tunay na Kristiyano. Amen? Yun po yung mahalaga. Kasi yun po yung nangangailangan ng pagkakataon. Ngayon po, may pangalawa kami. Si Bunso. Sabi ko, ha? Sana naman itong papakasal. Sabi ko doon sa kumpare ko, pare, paano yan? Pasok ako. Pare, walang problema. Doon na lang sa simbahan nyo. Di ba? Napakasarap isipin na sabi nga, tayo yung nagiging dahilan ng pagbabago ng isang anyo ng tao. At sabi doon, ang mensahe ni Juan Bautista sa lahat ng mga tao, from the verse 3 and the verse 4, una, yung salitang pagsisisi at pagbabautismo. Yung pagtanggap. Paano natin ito tinanggap ng may pagbabago sa buhay natin? Paano natin ito tinanggap na kilala natin at naranasan natin ang kapangyarihan ng pagbabago ng Diyos sa buhay natin? At ang sabi pa doon, yung pagtupad ng mga bagay na tinanggap natin. Hello? Wala na akong kasama. No? Kailangan tuparin natin yung tunay na pagbabago. Kasi, tandaan po natin mga magulang at mga kapatid, saan po natin dadalhin yung mga taong binago ng Diyos kung wala silang patutunguhan o wala silang magandang tatahakin sa kanilang daan na patutunguhan. Dapat alam nila yun. Na yung daan na tatahakin nila sa kanilang buhay, makikita nila dun sa dulo nun yung nangakong Diyos sa kanilang mga buhay. Nang sabi nga doon, bibigyan siya ng kapayapaan, bibigyan siya ng pag-asa. Diba? Kaya nahirap na ho tayo. Pagod na tayo minsan. Pero, alam natin sa dulo ng ating tinatahak ay mayroong tunay na kapayapaan na idinudulot ang Diyos sa araw-araw ng ating mga buhay. Amen? Yun po yung Diyos natin. Na ang sabi nga doon, sa pagtahak natin sa ating mga buhay, sabi doon, ito tayo tumatahak sa mga lambak ng mga bundok. Ano po yung sinabi doon? Sa mga lambak ng mga bundok. Ito po ay sumisimbolo sa pagpapakumbaba at pagpapataas. No? Ang sinisimbolo po ng mga lambak at bundok na ito ay sumisimbolo po ng pagpapakumbaba natin. Kahit na mataas pa yan, kahit matalig pa yan. Pero wala kang dapat marinig o walang dapat marinig ang Diyos sa atin na napakahirap naman yun eh. Diba? Pero minsan pagka namumroblema na tayo, nagre-reklamo na tayo, hirap-hirap naman pinagagawa ni Pastor. Para yung katulad ng tanong ko sa mga paunahapon, kagabi, ano yung plano ng Diyos ano yung plano mo para sa Diyos? Ano ba yung
pinaplano natin sa buhay natin ito bilang sa Kristiyano? May plano po ba tayo sa Panginoon? O tayo ang lagi naghihingi ng plano natin sa Diyos? Lord, gawin mo to para sa akin. Dapat may plano rin tayo sa Diyos. Diba? Sabi ko, yung lambang na ito, yung tayo lagi makita ng Diyos ng pagpapakumbaba, kung tayo nagmamataas, patuloy tayong matutong magpakumbaba. Ano pa po sabi doon? May mga tinatawag tayong sigsag o baluktot na daan. Sabi doon, ito yung mga presentasyon ng masamang mga gawa natin. Diba? Pagka yung mga balong-balong gusto natin lagi shortcut. O dito tayo. Pero ang hindi natin alam, masama na pa rin nagagawa natin sa kaso shortcut. Okay na yan. Doon pumilig ang Pilipino eh. Pag nahihirapan na, okay na yan. Approve na yan. Pag nakita medyo okay na konti, okay na, maganda na yan. Mga kapatid, kaya karaniwan o kadalasan tayo napapahamak kasi lagi natin pinaka-okay yung dapat na hindi pa okay. Kaya lagi tayo napapasama sa bandang dulo. Bakit? Kasi katwiran natin okay na yan eh. Pero hindi pa naman. Meron pa tayong dapat ayusin, meron pa tayong dapat gamitin na paraan para maging mas maganda. Pero ang katulad natin, basta sa akin okay na yan, maganda na yan. At ano pa po doon? Sabi doon, kung may mga malungkot na daan, may nagpapakita rin ng kaligtasan. Sabi doon sa pagtahak ng ating daan, may mga taong, may Diyos na patuloy na nagliligtas, na ayaw ang mapahamak. Dahil ang gusto ng Diyos, patuloy mong maranasan ang daan na kung saan ikaw ay maglalakbay, ikaw ay maglalakad, ikaw ay tumutungo o patuloy na lumalakad sa kanyang kalooban at sa kanyang kagustuhan. Ang nais ng Diyos, maligtas ka. Pero kung ikaw ay mapapahamak, hindi na siguro ang Diyos ang may gawa nun, kundi ikaw na mismo sa buhay mo. Kaya hindi natin pwede i-shortcut lahat. Pwede kayo magsuot ng short. Pwede kayo magpagupit ng buhok ng short. Pwede kayo magupit ng buko, ng utot o short. Pero sa pagdanampalataya at sa pagkakakilala natin sa Diyos, hindi natin pwede i-shortcut yung gusto natin sa Diyos. Amen? Subukan niyo gawin yung shortcut niyo papunta sa langit. Sa kaya daan doon. Ate JD, alam mo ba? Pakipunta ka na nga. Di ba? Walang shortcut. Pero yun ang ugali natin Kristiyano. Kristiyano na napakahilig pa mag-shortcut. Di ba? At yun sinasabi ng Lord sa atin. Nang sinasabi ng Lord, yung sa buhay natin, sabi doon, is lagi natin ihanda ang ating mga puso, gawin lagi ang tuwid na daan para sa Diyos, at magpakumbaba ng may kagalangan sa Panginoon at higit sa lahat. Lagi natin isama o imbitahan ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Magulang kapatid, sa umagang ito, ang second Sunday of Advent, ang nais ng Diyos sa atin sa kabila ng ating kagulumihanan, sa kabila ng ating nararanasan, ay
ay patuloy tayong magkaroon ng kapayapaan sa ating mga puso. Bagamat sabi nga sa pamilya ng Marcos, medyo struggle sila ngayon. Gusto ko lang po rin malaman nyo. Ilang araw po nung nakaraan, pang 11 days, pang 12 days na yata ni Kuya Tim sa hospital. After po nung gumalaw ako, after po nung na-ICU siya ng almost 3 to 4 days. Nilabas, naging okay. Kagabi po, nag-scissor, ibinit po niya siya sa ICU. Mga kapatid, minsan yung mga taong nakikita natin na masaya, minsan yung nakikita natin mga taong laging nakangiti, pero sila yung mga taong may mga pinagdadaanan. Pero nagiging mas matatag sila dahil kasama nila ang ating Panginoon. Amen? Kasi yun po tayo eh. Hindi natin tinitignan yung mga bagay na nagpapahina sa atin. Pagkos ang tinitignan natin ay yung kapayapaang ibinigay ng Diyos sa iyo sa araw-araw. Magandang umaga po at pagkalain po tayo ng Panginoon. Awitin po natin ang ating awit ng pasasalamat at pagtatalaga. Let there be peace on earth. sa iyo sa pag-asa at kapayapaan sa mga daan na aming tinatahak. Alam mo, O Diyos, katulad po ng aming narinig ng mga salita, may mga bulundukin, may mga bagay na matitinig ang aming tinatahak sa araw-araw. May mga bagay na patuloy na nagbibigay ng kalikuan o maraming pagliko ang daan na aming tinatahak. Subalit sa umagang ito, Diyos, pabayaan mo na sa darating na Kapaskuhan ito na aming inaalala. Nawa, yung tunay na kapayapaang nagmumula sa aming mga puso. Maraming humadlang sa iyo, maraming patuloy na hindi naniwala sa iyo.
Pero dahil binili mo kami, hinirap mo kami sa iglesia ito ng inaon. At tulad po ng iyong laging sinasabi at ang pinapangako, ang dala mo ay hindi lamang isang tabak, hindi lamang isang palaso na patuloy na tatagos sa aming mga puso, sa aming mga isipan, kundi ang dala mo sa aming buhay ay isang kapayapaan, kaligtasan, daan na iyong tunay na ipinangako na magkaroon kami ng isang buhay na walang hanggan. Daan na patuloy na magbabago sa lahat ng aming tataking sa araw-araw. Panginoon, maraming masalimuot na pangyayari ang nagaganap sa amin. Alalahanin, problema, karamdaman, pinansyal, o mga bagay na material na kailangan namin sa araw-araw. Pero naniniwala kami, O Diyos, nawa sa aming buhay nito ay kalawang linggo ng Abyento na nagdadala sa amin ng kapayapaan. Kapayapaan hindi lamang ang aming mga puso. Kapayapaan na ito'y punong-puno ng tunay na kaligtasan at kagalakan. At kapayapaan na patuloy na nagpapakita ng pag-asa na anuman ang mangyari, anuman ang maganap sa aming mga buhay, lagi kami narito upang magpuri, upang magpasalamat sa iyo. Panginoon, alam namin na maraming din nagdaraanan ng aming mga kapatid sa iglesia ito. Iba-iba ang kanilang kaso, iba-iba ang kanilang sitwasyon dahil sa kanilang karamdaman. Panginoon, sa buhay ni Nana Carol, O Diyos, patuloy, Panginoon, na nawa kumapit ang iyong anak na ito sa kanyang pananampalataya. Huwag siyang makatubili, huwag siyang mag-alinlangan sa iyong kapangyarihan. Bagamat minsan naroon ang anxiety, naroon ang kalungkutan, naroon na rin ang pagkabagot. Pero naniniwala po kami dahil sa pagmamahal ng kanyang pamilya, patuloy mo bibigyan ng kapayapaan ang kanilang mga puso upang mapagtagumpayan ang kanilang suliranin o sitwasyon na kanilang naranasan. Maging sa buhay ni Nana Norma, kay Kuya Andrew Ogad, maging kay Kuya Ogie Galileo, O Diyos. Panginoon, alam mo po yung kanilang pangangailangan sa araw-araw. Hindi sapat ang kanilang kinikita, hindi sapat ang kanilang pinansyal na pangangailangan kung titignan namin ang kanilang mga kalalagayan. Pero alam namin ikaw yung Diyos na mayaman higit sa lahat, na patuloy na magpapala, magkakaloob ng biyaya sa mga anak, kapamilya, Panginoon, ng Nana Norma, O Diyos. Tunay, O God, na nawa, patuloy mo silang pagpalain upang sila makatugon sa kanilang magulang, sa kanilang mga personal na mga pangangailangan. At yung agalingan at yung agamutan at yung naisin mo kung ano mangyari sa kanilang buhay, ikaw rin, Panginoon, ang patuloy ng magtagpo sa kanila. Maging, O Diyos, sa buhay ng Kuya Buray, O God, Lord, alam namin na hindi po simple ang mawala ng paningin o ang lumago ang kanyang paningin. Dahil alam namin, O Diyos, ang aming paningin ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng aming buhay. Kaya, nawa, sa katarak na to, O Diyos, o kung pihit-pulita man ito, God, Lord,
Lord, alam namin na bago mangyari muli, mabalik ang kanyang paningin, kailangan niya, O Diyos, ang malaking halaga. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na mag-provide ng pinasyal na pangangailangan sa pamilya ng Yatus. At tunay na naniniwala po kami na sa buhay ng Ate LB, sa kanyang mga anak, mga manugang at mga apo, laging naroon ang pag-asa at kapayapaan na ikaw yung magpuprovide ng kanilang kailangan. At sa kalakasang pisikal ng Gregory O God, pabayaan mo, Panginoon, na lagi niyong madama ang iyong tunay na pag-ibig at ang iyong tunay na pagmamahal. Panginoon Diyos, sa buhay ng Kuya Freddy, Panginoon, alam namin na lumalaban ang iyong anak sa kanyang naramdaman o sa kanyang nararanasan. Alam namin, O Diyos, tunay na sa kanyang puso may mga bagay na hindi nakokontrol, hindi naiiwasan. Pero salamat sa buhay ng Ate Esther, O God, kay Jen Panginoon, na tunay na lagi naroon ang kanilang mapagmahal na puso sa kanilang pamilya. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin hindi ito yung pinangako mo sa amin. Napangako mo sa amin, O Diyos, ang pagkabayubay mo sa krus ay panahon ng kapayapaan at kagalakan o pag-asa. Pero may mga alaga na dumaraan sa kanilang karamdamang pisikal. Nagkikituyating, O God. Lord, alam namin hindi po simple ang battle ng pamilya ng Marcos. Pero dahil sa iyong kalooban, ito ay mangyayari. Ito ay magaganap. Maging sa buhay ni Kuya Aaron, O Diyos, nakikita namin malakas, masaya siya lagi, O God. Pero may mga battle siya pinagdaraanan. Panginoon, sa umagang ito, patuloy kami lululuhin sa iyo. Huwag mong pabayaan ang iyong mga anak na nasa mga panahon ng karamdaman ay mawala ng pag-asa at mawala ng kapayapaan. Na tinatanong nila sa kanilang mga sarili kung saan kami daraan, kung ano yung tamang daan na dapat namin tunguhan. Dahil sa mga pagkabagot, dahil sa mga problema, sa mga alalahanin na aming nararanasan. Maging yung mga anak mo na may mga karamdaman, nagbibintila ng kanilang mga sa diabetes nila, sa mga high blood pressure nila, sa mga may prostate, Panginoon. At tulad po ng sinabi mo, Diyos, kapayapaan ang iyong pinagkakaloob sa aming mga buhay. At itong kapayapaan na ito, Diyos, ay aming hinihingi sa iyo sa oras na ito. Na sa lahat ng aming mga mahal sa buhay, lalo na sa aming kapatid sa mga iglesia ito, walang mga pananalangin sa kanila, hindi nila kami makakasama. Kaya kami nakiisa sa bawat bigat, bawat sitwasyon na kanilang pinagdaraanan. Na ang iglesia ng Inaon, O Diyos, ay laging magkaisa na itaas ang iyong kapangyarihan. Lagi itaas ang antas ng pananampalataya, pagtitiwala, ang tunay na kasaganaan sa bawat buhay. Upang kung saan mamalas namin ang iyong pag-ibig at ang iyong tunay na pagmamahal. Panginoon, salamat po sa aming pag-uwi. Nawa ang mga pinanalangin namin mga kapatid at bawat pamilya, O Diyos, kasama ang Kuya Jojo, O God. Lord, alam namin naririyan ka lang. At ang lagi mong pinapaalala sa amin, humingi kami sa iyo. At anong bagay na amin hingin sa iyo, Panginoon, ito ay iyong ipagkakalooban, ito ay iyong ibibigay. Kaya,
sa aming paghingi sa umaga ito, hindi para sa aming sarili, kundi para sa aming mga kapatid na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng proteksyon, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng tunay na kalakasan, kasama ang kanilang pamilya na patuloy na tumatahak kahit mataas, kahit mahirap, pero ang sabi mo nga, ito ay may tagumpay, ito ay may tuloy na kapanatagan ng aming mga puso at ng aming mga isipan. Sa aming pag-uwi, sa aming pagbabalik, sa aming mga tahanan, sa bawat trabaho na babalikan, sa mga magtuturo, sa mga magsisipag-aral, Lord, ang dalangin po namin, yung aming hiling o yung kanilang kahilingan, na patuloy na kalakasan at kalusugan ang pangangalaga at pag-iingat, ay patuloy namin makamtan sa araw-araw. Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Nawa ang kalakasan ito, nawa ang kalusugan ito, nawa ang mga kagalingan ito na aming hinihingi sa iyo ay aming nakakamtan mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen. Amen. Nagbigay ng tunay na kalakasan at nangalaga sa ating mga puso at sa ating mga buhay upang tayo magkaroon ng katubusan. Kasama ang Banal na Espiritu na siyang maghahari sa ating mga puso at sa ating mga buhay ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen.